a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa Pax Silica Initiative sa kanyang ika-5 SONA. Nag-aalala naman na ang mga residente sa mga barangay na pagtatayuan nito sa Tarlac, mismong lokal na pamahalaan, abay hindi raw nakonsulta tungkol dito. Magbabalita si Mon Gualvez. Makitid ang daan at tatawid pa ng ilog nang marating namin ang Barangay Santa Lucia at Barangay Odonel sa Capas, Tarlac. Malaking bahagi ng mga barangay na ito tatamaan sa itatayong Pax Silica Complex na pinaplano para sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Kita sa drone video na may ginagawa ng kalsada sa pinaniniwalaang magiging lokasyon ng nasa 1,600 na ektaryang pasilidad. Lalabas na tatamaan ang isang buong sitio na sinasabing pinakaunang recorded IP community sa Capas. Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa Sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at strukturang nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong Pax Silica. Isa sa madadamay, ang bahay at 3 ektaryang sakahan ni Jeffrey. 5 pa naman ang anak niyang nag-aaral. Babayaran nga, hindi naman po sapat. Yung pera po, sagli lang po maubos. Di katulad po ng lupa, angga, talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya. Hinaing pa ng barangay, walang public consultation na ginagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA para sa Pax Silica. Nagpapadala lamang daw sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Nagbigay na rin ng listahan ng mga pamilyang inisyal na matatamaan. Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso sa mga farmers, inikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad. Isa pa sa inaalala nila ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente para sa Pax Silica. Ngayon pa nga lang daw, 3 beses kada linggo na silang nawawalan ng kuryente. Mismong lokal na pamahalaan ng Capas, Tarlac kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling ng dialogo mula sa BCDA. Halos ganito rin daw kasi ang nangyari sa waste to energy facility ng BCDA sa lugar. Toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka truck ang dadaan sa mga daan namin. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yun. Sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha kay BCDA CEO at President Joshua Bingkang, iginiit na ang New Clark City ay itinayo bilang Special Economic Zone na ang Pakay maging Industrial Development Area. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Sakali man daw na may maapekto ang magbubukid, handa raw silang suportahan. Siniguro rin ng BCDA na magkakaroon ng sariling power at water supply ang Pax Silica. Habang tiniyak naman ng DENR na mahigpit nilang babantayan ang pagsunod ng Pax Silica bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate. We will definitely not sacrifice the environment para dito sa Pax Silica na to. And I'm hopeful sa laki po ng mga investments na papasok po dito, they will ensure that environmental compliance is strictly observed. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.